gagawin ng bayan namin. Ano Wala siyang sinabi na may allergy sila sa gamot. Nagsasabi mo pa. Ang problem kasi sa kanila, may reaction na hindi pa sila pumunta. Hindi bumalik. Kasi ako yung una nakakita. So kung sa akin ka pumunta, wala ka nun. Siyempre, isipin ko, reaction sa gamot yun. Nakapulpo. Ano ba yan? Sabi ko ba yan? So, willing naman kayo kung harapin, ho? Willing naman ako kayo. Oo naman. Ang pagkakamali ay hindi maiwasan dahil tayo'y tao lamang. Subalit, ang pagkakamali ng isang dalubhasa sa larangan ng medisina tulad ng isang doktor ay may katumbas na pananagutan. At para patunayan ang pagkakamali o kapabayaan ng isang doktor, komplikado ang magiging proseso. Ayon sa Philippine Medical Association or PMA, walang batas sa medical malpractice ang ating bansa na dapat magparusa sa mga inarereklamong doktor na napatunayang nagkamali sa panggagamot. Napunta na ngayon sa PMA ang mga daing ng mga pasyente kasi nga walang malpractice law but ipulis ninyo ang inyong hanay, pumayag ang PMA. Ngayon, karamihan ng complaint ay hindi na pumupunta sa korte kundi sa PMA dahil dito pa lang sa PMA ay binibigyan na ng lunas ang mga problema ng mga pasyente. Talaga naman pinaparusahan naman yung mga napatunayan na negligent ng mga doktor. Nasa poder ng Philippine Medical Association or PMA at ng Professional Regulations Commission or PRC ang pag-iimbestiga ng mga reklamo laban sa mga doktor sa mga kasong kapabayaan. Wala tayong magawa kasi wala nang batas eh. Sa ngayon walang batas. Kung tutuusin, kahit sinong doktor pwedeng gumawa ng kahit ano. Kung general practitioner gusto niya mag-opera, walang batas na nagbabawal sa kanya. Ang problema, pag may nangyari, then nagkakaroon ng labasan ng ebidensya na hindi siya expert. But to prevent them, just for doing it, kung walang nangyari at walang reklamo, wala. Isa sa dahilan ng kapabayaan ng mga doktor ay pagpasok ng mga ito sa hindi nila espesyalidad. Magkakalaman na lamang kapag nagkaproblema na. Isang kakaibang kasong inilapit sa bitag ng isang magulang mula sa San Mateo, Rizal. Nalagnat po yung apo ko na kinabukasan. November 16, dinala nga po namin kay Doktora Edna de la Paz. Ang sabi po ng sekretary niya sa amin, pedya po daw. Yung, kaya napatingnan po sa kanya. Binigyan niya ngayon ng Cotrimoxazole. Ang sabi po ng manugang ko, Doc, allergy po yan sa Coamoxiclav. Subalit matapos raw palalahanan ng ina ng bata na allergic ang kanyang anak sa antibiotic, Ang sabi po ni Doktora, okay lang yan kasi mahina lang naman tong Cotrimoxazole. Siyempre nagtitiwala kami sa kanila na po kami bumili ng gamot na ang nakalagay sa reseta niya, yung Cotrimoxazole ay 200 mg. Pero ang nabigay po pala nila ay 400 mg. Pagka inom po niya ng 2 days ng Cotri, na magana yung kanya mga gilagid. Nagputok na yung mga labi niya. nang maglabasan ng mga singaw sa bibig ng bata, dinala raw nila ito sa isang pediatrician na dati nilang pinupuntahan. Ang sabi naman po kay Dr. Gina Alberto na hindi niya pinatigil yung gamot. Pinababaan lang niya ng dosage, yung Cotrimoxazole. Saka binigyan niya ng ointment. Patuloy pang inom ng gamot ng bata hanggang sa naka 1 week na. Tapos nilabasan naman ng rashes yung bata. Binalik ko na naman uli sa kanya. Ang sabi naman niya, German measles naman. Binigyan na naman niya ng ibang gamot yung bata. Napagkaraan naman po na ilang araw yon, kumana na po talaga yung allergy ng bata. Gumarabi na. Ang resulta, nalapnos at tilang nagkaliskis ang buong katawan at mukha ng batang si Fiona. Upang makasiguro sa karamdaman ng batang pasyenteng si Fiona, dinala namin siya sa isang espesyalista sa balat o dermatologist upang ipakonsulta. Kailan po nag-umpisa itong sakit niya? Ang umpisa po niyan, para siyang German measles lang po na parang maliliit lang na rashes. After po nung binigay ko yung Cotri, po yung bibig niya, parang nagkaroon ng mga singaw. Meron ba siyang history ng allergy sa Opo. antibiotics? Opo.
Kailan ito na-diagnose na may allergy siya sa antibiotics? Baby po siya. Kasi bali ako po, may allergy rin po ako sa mga antibiotics. So, lagi ko pong sinasabi sa mga Doctors. na sinasabi ko na mayroong allergy. Kasi po nung baby siyang na-hospital siya, binigyan siyang po amoxiclav. Nakita na nagkaroon siya ng rashes. Nung sinabi mo na may allergy siya sa coamoxiclav, ano naman sinabi ni doktor? Ang sagot niya po, kotray lang yan, mahina lang yan, sabi niya gano'n. Kaya pinabigay niya pa rin po. Kaya binigay pa rin. Opo. Okay. Tapos nung pagkainom niya, after how many days? Kamo? 2 days po. Noon nagkaroon siya ng mga singaw sa bibig. Opo. Tapos kumalat na. Binalik mo ba sa doktor? Nag-ano na po Sinabi mo uli ba ako sa isang hindi ka pediatrician. na bumalik sa kanya. Opo. Ang SOP ng isang doktor is to ask whether meron siyang allergic reaction to a specific drug bago Dok, mag-prescribe. hindi po siya nagtanong kung may allergy siya. Pagka talagang ako po talaga yung nagsabi. Tapos yun nga po yung sinabi niya na, ano lang yan, mahina lang ng kotray lang. Yun po yung talagang sinabi. Kung may allergy ka sa isang gamot, ay hindi na importante yung dose eh. Kahit minimal dose, magre-react ka talaga. 2 days nga po na nag-react yung gamot. Nagpunta kami sa ibang pediatrician. Humingi kami ng anong nangyari dun sa Tapos sinabi niya nga po, stomatitis. Tapos, binaba po niya yung gamot kasi 10 ml po, ginawa niya na lang po 5 ml. Pinatuloy pa rin niya. Pinatuloy pa rin. Tapos after noon, naggrabe pa. Kumalat na sa buong katawan. Nagkaroon po ng rashes. Tapos, na po, yung buong katawan na, parang nagkaroon na ng tubig. Kung ako matitingnan ko siya during the time na sinasabi mong may mga singaw-singaw, i-check ko rin yung katawan niya. I-check ko rin yung ibang parte. Kung may mga blisters, i-check ko rin yung ari niya kung merong nag-uumpisa doon. No? Tapos syempre, tatanungin mo kung may history siya ng iniinom. Dahil maaari nang nag-uumpisa ito na yung tinatawag na Steven Johnson syndrome. Pag ang isang pasyente pumunta sa isang dermatologist, halimbawa sa akin, no, at may nakikita ako ng mga lesions sa bibig, ng mga nag-uumpisa, usually bilang isang dermatologist, i-check mo yung buong katawan, titingnan mo kung meron ring lesion sa ibang parte ng katawan. And then, you will ask a history kung meron siyang posibleng mga ininom na gamot, no? Because most of the time, if there are lesions on the oral mucosa doon sa bibig, we would consider as dermatologists yung tinatawag na Steven Johnson. And 50% of cases of Steven Johnson actually is caused by a reaction to a specific drug. And more commonly, it is antibiotics such as sulfa drugs kagaya ng cotrimoxazole. Tinanong ko rin siya, baka may binigay ka rin na gamot na hindi binibigay ng doktor during the time bago lumabas yung lesions. At ang sinabi niya, ito raw yung Dolan, which is ibuprofen. So both can actually cause Steven Johnson or in severe cases, tinatawag na itong toxic epidermal necrolysis. Pero according to the patient, sabi niya, even now umiinom siya ng Dolan, the patient hasn't developed new lesions. So ibig sabihin, wala siyang reaksyon sa ibuprofen. So by elimination, i-consider talaga natin na ang cotrimoxazole might have caused talaga the reaction. Ang mga doktor talaga, hindi talaga perfecto na. Pero pag ang pasyente lumapit at nakita natin na meron ngang punto at meron nga talagang dapat i-correct, no? Bilang isang doktor, the ideal thing to do is gawan ng paraan, no? Gawan ng paraan kung ano man ang reklamo ng isang pasyente. Kung meron man dapat panagutan, kailangan pong sasagutin ng isang doktor yun. Ayon sa sumbong ng magulang ni Fiona, pilit inireseta ng unang doktor na kanilang nilapitan ang gamot na antibiotic kahit na nagsabi na silang allergic rito ang pasyente. Kaya't ang simpleng lagnat at sipon ng bata na uwi sa Steven Johnson syndrome. Pasyente ay nakainom ng gamot na magdudulot sa kanya ng allergy. Isang halimbawa nito ay mga antibiotics. Upang makumpirma ang sumbong, 2 undercover ang pinakawala ng bitag upang matuntun ang kinaroroonan ng inarereklamong doktora.
Nagpanggap ng isang pasyenteng may UTI ang unang babaeng undercover. Ang misyon, magpapatingin ito sa inarereklamong doktora. Habang ikalawang undercover, kunyari kapitbahay ng batang si Fiona na makikiusyoso sa sinapit ng bata. Salungat sa sumbong ng magulang ng pasyente, itinanggi ni Doktora Edna de la Paz na alam niyang may allergy ang bata sa antibiotic. Basta nung tanong pala, yung nalaman yung pasyente nyo na bata, yung si Fiona Marie, tagal yung bayan ng... Ano Once yung sinabi na may allergy sila sa gamot, nagsasabi mo. Ang problem kasi sa kanila, may reaction na hindi pa sila pumunta. Hindi bumalik. Kasi ako yung una nakakita. So kung sa akin ka pumunta, wala ka noon, siyempre, isipin ko, reaction sa gamot yun. Napatulog ka daw. Ano ba yan? Ba't ba yan? So, willing naman kayo kung harapin ho? Willing naman ako kayo. Oo naman. Tutunguhin ngayon ng bitag ang isang klinikang inarereklamo ng magulang ng isang pasyenteng na bata na nagkaroon ng problema hinggil doon sa medisinang prescribed itong doktor na inarereklamo. Ayon sa magulang, nagbigay na sila ng warning sa doktor hinggil doon sa batang pasyente na allergy sa antibiotics. And yet, naresetahan daw siya ng doktor at sinabi, mababa lang. Naging epekto dun sa bata, nagkaroon ng blisters at tawag doon ay Steven Johnson. Terminolohiya ginagamit doon sa epekto na pag-ikay allergy sa antibiotics. Nagkaroon na ng surveillance ang bitag undercover sa doktor upang alamin yung kaso ng bata na sumagot naman yung doktor. Ngayon, lumalabas, dinideny ng doktor na wala daw sinasabi ang magulang ng bata na allergy yung kanyang anak sa antibiotics dahil encoded daw sana yan sa kanyang medical records sa bata. Sa parteng ito, merong isang nagsisinungaling o nagpapalusot. Ang pagkakamaling ito, may pananagutan. Whether sinasadya o hindi, kung nakaligtaan ng doktor na maybe hindi nakakikinig ng doktor, kapabayaan pa rin ang pagkakamali. Kaya itong inimbestigahan ng bitag at gusto namin makita yung doktor at para mapakinggan ang kanyang panig. Pagdating sa San Mateo Rizal, agad pinaunlakan ni Doktora Edna de la Paz ang grupo ng bitag. Pinapasok niya kami sa kanyang klinika. Dito, itinanggi niya ang babala umano na ibinigay ng magulang ng batang pasyente na allergic ang kanyang anak sa gamot na antibiotic. Ipinakita pa ni Dr. De La Paz ang medical record ni Fiona kung saan walang nakasulat na allergic ang pasyente sa mga antibiotics. So wala, no fever for 2 days, colds. So wala akong focus, wala. Ibig sabihin normal siya. By physical examination, wala akong nakita sa kanya. Fiona Marie del Rosario, So by November 16. Yes. Ano itong nakalagay dito? Fever ang complaint niya for 2 days. For 2 days, Tapos yes. may konti siyang Yes, yes, colds. yeah. So and then by physical examination, wala akong findings. Yeah, I can understand So, exactly. kaya wala. Anong nakasulat dito? So, cotrimoxazole, kasi tinanong ko siya, may allergy pa kasi gamot, wala daw. So, yun na, sinabi nila, inunod ko dito. And then, hindi ako magsusuicide. Alright, okay. Hindi ako magsusuicide, na ibibigay ko pa rin ang cotrimoxazole. Kung sinabi niya na may allergy, suicide yun. Diba? Tinitake risk mo yung lisensya mo. May allergy na nga, ibibigay mo. Could it be na baka hindi nyo narinig? Or you may not have paid attention na nasabi? Okay. But did you ask na may history ba ng allergy yung bata? Tinanong ko. Basta nagre-reseta ang doktor, may allergy pa kayo sa mga gamot. Parate, in general. And then kung wala, meaning wala pa silang alam na allergy. Ibinalik ni Dr. De La Paz ang sisi sa magulang ng pasyente dahil hindi na raw ibinalik sa kanya ang bata nang magkaproblema matapos nito ininom ang antibiotic. Nag-prescribe ako, hindi sila bumalik. So hindi ko alam na nag-allergy sila. Ako yung first doctor na tumingin, dapat sa akin siya unang bumalik. Kailan sila huling pumunta sa iyo? Nung pumunta sila sa akin, nung nag-hospitalize na ako, check ko yung record 3 weeks ago. Hindi ba pumunta sa inyo? Wala nga eh. Yun nga, yung first day nila na yun, hindi na sila.
So, ang tawag doon, lost follow-up. Okay, bibisitahin natin itong pediatrician. Pangalawang doktor, Dr. Gina Alberto. Titingnan natin kung bibigyan tayo ng pagkakataon na ma-interview siya na sana wag umiwas para malaman kung bakit hindi niya napuna yung mga lumabas sa katawan ng bata na inareklamo na ng magulang. Nagkaroon ng pangalawang pagbisita na kung saan naglabasan ng mga pantal, blisters sa katawan at parang lumalabas ng misdiagnosed pa ata ng doktor at nasabi ito'y German measles. Ito yung mga bagay na dapat linawin natin sa bitag. Nire-respeto namin yung mga dalubhasa tulad ng mga doktor na matagal pinag-aralan ng kanilang profesyon. Kaya maging maingat kami rito para malaman kung nga ba'y may pagkukulang o may pagkakamaling hindi sinasadya. So titingnan natin kung makakausap natin itong doktoran to. Hindi nahirapan ang grupo ng pitag na kunin ang panig ni Dr. Alberto. Pinapasok niya rin agad ang aming grupo sa kanyang klinika. Nandun po kami, Doc, kay Dr. Edmond de la Paz. Hindi niyo naman tinatanggi na siya nag-prescribe ng antibiotics. Once lang ata na nagpakita yung mga magulang at yung bata pagkatapos nawala na. So nalaman nyo na lang daw ata after the fact na problema. Sa akin, Doc, nung dinala sa inyo, second, anong sinabi Ay, ng tingnan ko pasyente? yung record Sige, niya. sige, sige, okay. So, na 2009 yun, no? Okay, So, nag-on and off fever siya, 5th day. okay, Tapos pain in the oral area. okay, So, I gave her Dactarin gel, which is antifungal. okay. And, DC, Cotral. Alright, okay. Pina-DC ko na, discontinue. Sa sumbong ng magulang ng pasyenteng si Fiona, ipinayo raw ni Dr. Alberto na ipagpatuloy ang pag-inom ng unang iniresetang antibiotic. Binabaan lamang daw ang dosage ng pagpapainom nito sa bata. Subalit sumasalungat ito sa medical record na hawak ni Dr. Alberto dahil nakasulat dito na ipinatitigil niya ang pag-inom sa nasabing antibiotic. So, pinadiscontinue na yun? Discontinue. Okay. Nung second time na bumalik ba sila the second time? Okay. Second time, which was 24 yata. Sabi ng mother, nagkaroon ng rashes. Okay. Sa torsa, dito. Mga blisters. Walang blister. Okay. Nakita ko siya. With nodes dito sa post-auricular area. Okay. So, yung mga ganong so, marami ako nakikitang ganon. Alright. Jive siya sa mga German measles. German measles. Oo. So, lang ang binigay ko, anti-median of German measles, which is antiviral. So yung diagnosis niyo doon is German measles? Yeah. Pinatigil niyo yung Ayun, nakasulat. Oo. Tigil. I don't know kung ano nangyari. Kasi sigurista ang bitag kung kaya't pa ulit-ulit naming tinanong kay Dr. Alberto ang katanungan ito. Pero pina-stop niyo, Doc, yung Ayun. Kasi hindi ako maglalagay dito ng Okay. Kung ano yung sinabi ko, pati advice nga o pati medical Anong kasi dito, Doc, ng mga magulang? Nagko-complain sila na allergy raw yung bata sa antibiotics. And happens to be nasa record nyo raw ata yan. Assume na nila. Hindi ba nasabi ng magulang na allergy ang anak ko? Wala. Wala sa record niya na allergy. At saka pinadiscontinue ko na nga ito. Okay. Pero hindi nyo, Doc, na kita yung symptoms of Stephen Johnson? Ay, Because there wasn't any blisters. Only rashes. Oral rash. Kung papaniwalaan itong pangalawang doktor, yung pediatrician, may problema nga. Pero ang ginagawa ng bitag, inaalam lamang kasi there seemed to be a big lag time. Ang Stephen Johnson, kung papaniwalaan natin, base sa sinasabi ng mga dalubhasa kahit ng mga doktor, progressive, prolonged use of an antibiotic pag allergic ka, abot ka sa puntong malala ng sitwasyon na parang nasunog ng iyong balat. Nung ipinakita na sa amin ng bata, gano'n na nga, December, palagitnaan na ng Disyembre, na
matindi na yung epekto ng Steven Johnson. Yung sinasabi naman ng doktor, pinadiscontinue na yung gamot sa first visit and a second visit. Dito sa parting to, gusto namin bumalik sa magulang ng pasyente, ng bata. Kasi somehow nakapagtataka bakit umabot sa puntong malala na nung dumating sa amin. Alamin pa muna natin dito sa magulang ng bata para makita at maging malinaw ang bagay na ito. Sa investigasyon ng bitag, lumalabas na may nagsisinungaling at nagpapalusot. Nagagaling lang namin doon sa pediatrician kay Dr. Gina Alberto. Ipinatigil niya raw yung paggamit ng antibiotics base doon sa records. Hindi po. Nasabi niya, hindi nga po na ipapatigil dahil meron nga daw po madidevelop na ibang sakit. Ito kasi ang mahirap dito kasi nagsasabi ka sa akin ng bagay na maliban na lamang kung nabago yung medical records, naglagay siya ng notes doon, nasa notes doon, dagdag na, yun ang kanyang magagamit. Pero kung ikaw sinasabi mo sa kanya, nung November 18, sinabi mo na may allergy ang anak mo. May record po kasi kami. Wala, okay, wag na rin. Yung records, kasi yung records mo bago, wala naman nakasulat doon. Nakita namin yung records kanina. Alam mo kasi baka medyo nakaligtaan, hindi nakita, hindi kasi sa dami namang pasyenteng pumupunta sa kanila, hindi lang naman kayong pasyente po kasi, bata. kumbaga parang regular po niya kami pasyente doon. Okay. Kilala po niya si Fiona. Alright, sige. Ngayon, ang punto ko, ipinatigil niya ba yung antibiotics? Hindi po. Ano pa nga po sabi niya po, yung pamamaga daw po ng gums, dala daw po ng pagka-overdose ng gamot. Kasi nasabi ko po sa kanya na 400 milligrams. Yeah, okay. Sige, maaaring na-overdose. Hindi na pinatigil yung gamot. Sabi niya, i-continue ko po yung pag-inom. Binabaan lang po ng dosage na 5 ml. Hindi mo nasabi sa kanya na allergy yung bata? Hindi na po. Alright, sige. Yung sinasabi mo sa akin verbal, yun naman sa kanya pinakikita sa amin sa record. Ba't kayo nagpatingin nung November 24 sa kanya? Ano po, may mga lumabas po na mga rashes. Rashes pa lang. Opo, yung mali sa tiyan po. Okay. Diniagnose niya raw yun, tsaka yung sa mga taenga na notes na yun daw ay para sa kanya, pananaw niya ay German measles. Totoo ba? Opo. Doon pa ba sinabi ninyo na allergy yung bata sa antibiotics? Pangalawa, hindi pa rin. Kasi nga po, wala po sa ano namin na allergy po yung maano sa kanya. Tsaka po, tinanong ko po siya na, Doktora, kadugtong po ba ito nung tungkol sa kanyang gilagid? Sabi niya, hindi, ibang kaso na po. Maaaring hindi mo nasasabi sa kanila, Doktora, ako'y allergy. Kaya hindi rin nila nakita yon kasi walang history yung bata na masasabing allergy. Maaaring everyday ka nakikita pero nakaligtaan. Hindi kaya, baka nakaligtaan ng doktora. Dahil hindi mo nasabi nung November 18, November 24 na wala kang nababanggit na allergy. Hindi po. Nagkakaroon ng parang misteryo rito. Sinasabi mo na pinatutuloy niya yung antibiotics na prescribed ng unang doktor. Sinasabi niya naman, pinatigil niya na yung antibiotics at nakasulat doon sa medical records ng bata. Nakasulat doon sa medical records na sinabi niya, tigilan na at palitan na ng gamot na yung gamot na ipapalit ay yung pampahid. Na nasabi ng doktor, pinatitigil ko yun kasi unang-una, kahit wag na mag-antibiotics. Hindi po. Alright, dinideny mo. Opo. Okay, naubos pa yung antibiotic. Opo, kasi sabi nga niya, tapusin ko ng 7 days. Hindi naman po siguro kung maglalakas ng loob pa, inumin yung anak ko at ibaba ko lang ng 5 days. Kung hindi niya sinabi. So inaakusahan mo itong doktora ngayon, si Doktora Alberto, na sinungaling. Opo. Kung kaya't ipinaubaya na ng bitag sa PMA ang panghihimasok at pag-iimbestiga sa kasong ito upang ipatawag ang mga inarereklamong doktor at ang mga nagrereklamo. Nagiging problema para sa PMA ang pag-iimbestiga kung ang isang inarereklamong doktor ay hindi miyembro ng nasabing asosasyon. Kung kaya't ang tanggapan ng PRC ang magsasagawa ng investigasyon at hatol sa mga inarereklamong doktor na hindi miyembro ng PMA. Kaya lilinawin natin sa publiko na hindi lahat ng doktor ay membro ng Philippine Medical Association. Ang nakaregistered na doktor sa PRC is about 125,000 doctors. And ang miyembro lang ng PMA is about 45,000 na
active dyan is only 36 to 43 active. Kaya ang problema namin yung mga negligent doctor na hindi member ng PMA. So doon papasok ang PRC kasi direct na sila doon. Kaya namin sinusulong, nire-recommend at pending pa hanggang ngayon yung mandatory membership sa PMA para lahat sa cloud na. Wala mang batas sa medical malpractice ang ating bansa. Maaari pa rin magsampa ng kaso sa hukuman ng isang pasyenteng nagre-reklamo. Ayon kay Attorney Frederick Liu, Yung PMA is insofar as the administrative aspect is concerned. Yung pagtatanggal ng lisensya, pagsususpende galing sa practice, yun yung saklaw ng PMA. Pero regular courts may also be turned to for remedy by yung mga naging biktima nito. There is of course yung reckless imprudence resulting to death or serious physical injuries. You could also file a case for damages, even be considered as a form of estafa. Because when you pretend to be an expert at something but you are not in fact an expert at something, that is a form of estafa. Oh, because you get somebody's money saying that and you fail to deliver on it because you're not trained for it. payo ni Attorney Liu sa mga pasyenteng nais magreklamo sa hukuman laban sa nagkakamali o kapabayaan na mga dalubhasa tulad ng mga doktor. Una-una, they have to have the transcript of whatever procedure that is performed evaluated. No? Hindi naman yan yung basta-basta pakiramdam mo lang na yung doktor ay mali kaya namatay yung kamag-anak mo, demanda ka na kaagad. Have it evaluated first. Kasi it could be naman that the doctor had performed all the necessary steps that are attendant or that are necessary for this procedure. And it is just a matter of, well, number one, human frailty. And yung mga risky ng mga operations. So, just check the transcript. Meron yung mga records ng operation. So, pag nandun, nakasulat, sinunod naman lahat at may nangyari, then definitely, the doctor should not be held liable for that. Kumbaga, ang ano lang naman natin dito is for something to be effective. Kasi, ang mangyayari dito is, if you avail of the wrong remedy, and you don't have a complete set of facts, or you don't have enough evidence, sinasayang mo lang pera mo, sinasayang mo lang oras mo. Diba? Kung yung doktor pala, wala naman talagang kasalanan. Pero kung may kasalanan, at napatunayan mo ganun, then go for it.